Kaalaman ng lahat, tayo ay nasa huling bahagi na ng ating pag-aaral ng Covenant Theology at ah, hindi ko matatapos sa ah, oras na ito yung New Covenant Theology or Covenant of Grace. Kaya makikita natin sa inyong screen ay part 2, ibig sabihin may part 3 sa darating pa no, na Lord's Day. Okay, so makikita ninyo the New Covenant or the Covenant of Grace, pareho lamang yan. Kapag nakikita natin ang New Covenant tsaka yung Covenant of Grace, isa lamang ang ating pinatutungkulan. At makikita ninyo sa ating pag-aaral ay merong Old Covenant at ngayon ay mayroong New Covenant. Sa ating pag-aaral at ang aking sinusundan na theology ay itong 1689 Federalism na covenant theology ng 17th century Particular Baptist. Alam nyo, magugulat kayo na mayroon pa rin na hindi nakakaunawa nitong tinatawag kong Federalism Covenant Theology ng 1689. Huwag tayong malito dahil merong federalism ang Westminster. No? Merong mga Presbyterian na humahawak sa federalism ng covenant theology. Tayo ay 1689 federalism covenant theology, meaning ang ating pinagsisimulan ay ang Particular Baptist. Pag tinanong nyo ang mga pastor ng Reformed Baptist, maliit lamang talaga ito sa Pilipinas, pero salamat sa Panginoon, dumadami na ang mga Reformed Baptist churches. Ngunit pag tinanong nyo sila tungkol sa covenant theology, hindi ito gaanong alam ng ibang mga pastor. Katunayan, nung narinig ko itong 1689 Federalism Covenant Theology 2018, doon ko unang narinig na mayroong ganitong turo at nabigyan ako ng dalawang e-books ng nagtuturo ng 1689 Federalism Covenant Theology. Binasa ko itong kay Pascal Denold, itong distinctiveness ng mga Baptist. Magulat kayo. Mga 6 to 7 pages pa lamang, hininto ko na. Nahihilo ko eh. Hindi ko talaga masundan. Hindi ko maintindihan. Kasi yung binasa ko ay first edition. Buti na lang. At medyo nung nagkaroon uli ako ng revised edition, medyo lumiwanag ng konti. Pero 2018. At pagkatapos, binigyan din ako ng e-book ng From Adam to Christ kay Nehemiah Cox. Hindi ko rin mas intindihan. Binasa ko ito ng mga 5 pages to 6 pages at walang pumapasok, ayaw mag-sink in. Bakit ganon? Ay dahil sa pagkaunawa ng nagbibigay talaga ng illumination o understanding sa atin, dapat maging maliwanag sa atin ito ay ang Diyos, ang Holy Spirit. Kung naintindihan mo isang bagay, hindi naintindihan ng ibang mga kasama mo sa Reformed Baptist, huwag kang magmayabang na mas magaling ka sa kanila. Kasi nakita ko na umabot ng 6 years after nung binigyan ako ng dalawang libro na nagtuturo ng 1689 Federalism, 6 na taon bago uli ako bumalik dito sa aking tinuturo. Niloob po ng Panginoon na yung mismong kilala sa 1689 Federalism sa Covenant Theology ang nagturo sa Singapore. Doon ko pa siya na-meet talagang in the flesh, ika nga, in person. At kaming mga pastor ng Reformed Baptist sa Pilipinas ay
ah, na-accommodate kami, binigyan kami ng audience na tanungin ang patungkol sa kanyang tinuturo na 1689 federalism. At hindi pa yun, kami ay binigyan ng kanyang libro, yung Mystery of Christ. At nung binasa ko ito, yung buong libro, hindi ko pa rin maintindihan. Totoo, kasi bago. Bago sa aking tinatawag na theological framework. At sa pangalawang ulit na binasa ko ang libro, ay meron na akong naintindihan. Hindi ko sinabing naintindihan ko pa rin, meron na akong naintindihan. Alam niyo, sa pangatlong basa ko ng libro ni uh, ni Dr. Sam Renihan, doon ko lang sinabi kay Eve, ako'y isang 1689 Federalist Covenant Theology na kumahawak na ako dito. At nakita ko na ang Diyos ang siyang nagbigay ng understanding at pangunawa sa akin ito. Kung ito ay aking ipinaliliwanag sa mga kapwa ko Reformed Baptist ngayon na hindi humahawak dito, ay tumataas ang kanilang kilay at sinasabi nilang yung iyong pinangahawakan is a novel covenant theology. Bago lang daw yan. At nagugulat ako, ito yung ginagalang ng mga Reformed Baptist pastors at marinig ko sa kanyang sinasabi niyang yung 1689 covenant theology na federalism ay bago lang yan. Kuminsan ang sinasabi nila, ang nagpupush lang yan ng theology na yan ay si Dr. Samuel Renihan. At sabi ko sa kanila, palagay ko, bilhin nyo na lang yung libro niya at makikita nyo na ang covenant theology ng 1689 federalism ay 17th century pa. Ay meron ng ganitong mga pinangahawakan ang mga tinatawag nating Reformed Baptist nung araw. Alam niyo, hindi sila tinatawag na Reformed Baptist nung 17th century. Bakit? Hindi tanggap ng mga Reformed churches na ang Baptist ay maging Reformed. Dahil ang pagkakaiba ng Baptist ay ang Baptist ay nagbibinyag o nagbabautismo ng mananampalataya na. At so ang Baptist ay nire-reject yung infant baptism. Kanina meron tayong binasa sa Genesis chapter 17 na yung covenant ng Diyos kay Abraham na circumcision. At dala-dala ko itong aking study Bible ng Reformation Study Bible. At doon sa chapter 17, dito sa study Bible na ito, ay merong article, ito yung kay R.C. Sproul, no? Na study Bible. At ito ay ginagalang na study Bible, pero ito ay Presbyterian. At dito sa chapter 17, ay merong article ng infant baptism. Ang kagandahan lamang nitong Presbyterian Study Bible na to na na Reformation Study Bible ay binigyan nila ng pagkakataon na ipaliwanag ang paniniwala ng mga Baptist patungkol sa baptism. At sinasabi nila mga Baptist nire-reject ang baptism ng mga bata. Pero ang Reform o ang mga Presbyterian ay kanilang pinapractice ang infant baptism dahil dito ayon sa article na ito, dahil dito sa Genesis chapter 17 na si Abraham at ang kanilang lahi dito sa Genesis 17 ay ang unang na-circumcise, siyempre si Abraham. Alam niyo ba kung ilang taon natuli si Abraham? 99 years old, lolo. At yung unang anak niya na tinuli ay si Ishmael, alam niyo, ilang taon? 13 years old.
So, sila yung unang na-circumcise sa flesh. And so, tapos ang covenant ng Diyos ay lahat ng lahi mo na dito ay binigay na 8 araw, 8 days, 8 day old o 8 days old ang sanggol na lalaki. Doon lamang i-circumcise dapat. So, kinunek ito ng mga Presbyterian na dahil ang anak at lahi ni Abraham ay tinuli, so dapat din na ang by parallelism ang kanilang ginamit, ang mga anak ng mga Christians ay binyagan din. So yun ang kanilang ginawang parallel na si Abraham at mga Christians at anak ni Abraham at mga anak ng mga Christians ay ibaptize. So sa Old Covenant, circumcision sa flesh, tuli, baptism sa New Covenant or sa New Testament. At ito ay hindi sinasangayunan ng mga Baptist. At makikita ninyo na ito ay konektado kapag ka naunawaan natin ang ating covenant theology. Kung bakit sasabihin natin iba ang Old Covenant sa New Covenant. And so let's proceed. At nawa ito ay talagang maliwanag na sa atin pagdating sa covenant theology. Nakita ninyo na kailan pumasok ang tinatawag natin na covenant of grace sa ating confession of faith sa kamalayan ng tao. Ito ang aking punto. Nung ang unang tao ay lumabag sa utos ng Diyos. Nung si Adan ay lumabag sa utos ng Diyos, sa gayon ang tao sa pangunguna ni Adan. Tandaan niyo, kung bakit minsan ang tanong, kasalanan ni Adan yun, bakit nadamay tayo? Dahil si Adan ang kumakatawan sa lahat ng sangkatauhan. Ito yung tinatawag nating federal head. Meron ako dating ginawang illustration yan. Yung presidente natin, kung makipaggera sa China, at ang sabi ng China ay magkaaway na tayo, at alam naman natin na ang China ay advanced sa nuclear warheads. Alam ba ninyo kung sila ay magpapakawala ng yung tinatawag na ICBM, o kaya ito yung mga nuclear warheads papunta sa Pilipinas? Alam niyo kung gaano katagal? Hindi niyo alam? Wala pang 20 minutes, wala na ang Pilipinas. Wala pang 20 minutes. Nuclear ng China. At kung nagalit ang presidente ng China sa ating Pangulo at pagkatapos ay nag-declare ang ating Pangulo ng pakikipagdigma, of course, aprubahan ng Congress, representative yan ng taong bayan, at kung ibinigay sa kanya na maggagawa ng desisyon ng makikipagdigma, tapos tayo magrarally. Ayaw namin yan, China, kaibigan namin kayo. Ano sabihin ng China? Yung inyong representative, yung inyong leader, ang siyang nag-declare ng gera, kung kaya lahat kayo ay kaaway namin. Yan ang isang classic example ng tinatawag nating kumakatawan. Si Pangulo natin ang kumakatawan sa buong Pilipino. Si Adam ang kumakatawan sa lahat ng tao. Kaya yung nagrebelde si Adan, at dahil siya ang kumakatawan sa lahat ng tao, dahil siya ang unang tao, lahat tayo ay nasa ilalim ng sumpa. Kaya dito sa ating confession of faith, moreover, man, having brought himself under the curse of the law by his fall, it pleased the Lord to make a covenant of grace. Ito yung ating pinag-aaralan. Ngayon, mapapansin ninyo na sa ating confession, ang covenant of grace ay freely offering sinners life and salvation by Jesus Christ. Ito ay inaalok ng Diyos
sa atin na nasa ilalim ng sumpa dahil sa ginawa ng ating unang tatay na kumakatawan sa lahat ng sangkatauhan, libre, at ito ay sa pamamagitan ng buhay at kaligtasan ay sa pamamagitan ni Heso Kristo. At mapapansin ninyong karugtong requiring of them faith in Him. Ang hinihingi para tayo ay magkaroon ng buhay at kaligtasan sa pamamagitan ni Heso Kristo ay pagsampalataya kay Heso Kristo, that they may be saved. And promising to give unto all those that are ordained unto eternal life His Holy Spirit, to make them willing and able to believe. Ngayon, natalakay na natin yung tinatawag nating covenant of redemption, na ano yung sinasabing and promising to give unto all that are ordained unto eternal life. Sino yung mga inordinahan na magkakaroon ng eternal life? At ang Holy Spirit ay ibibigay sa kanila, at ang mangyayari at ang magiging tungkulin ng Holy Spirit ay gagawin silang they will be willing and able to believe. Sila ay sasampalataya. Ngayon, sa ating pag-aaral, yan yung kasunduan ng Trinity, ng ang Ama ay may ibibigay sa anak na elect, at ang anak ay ililigtas ang elect. At yung elect na yon, sila yung mga ordained unto eternal life. Diyos lang ang nakakaalam yan, kung sino-sino ang mga yan. Tayo, nalalaman lamang natin yan kapag yung epekto na ng kaligtasan ay nagmanifest na sa mga tao. Elect pala ako. Kasi meron na akong manifestation ng pagkilos ng Holy Spirit. And so, ang covenant of grace, libre, okay? Libre, ang kaligtasan ay libre, pero ito ay sa gawa ni Heso Kristo. At para ikaw ay maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan, ikaw ay kinakailangang sumampalataya. Pero pag nakita natin ang turo ng covenant of grace, ito ay nakatuon sa mga itinalaga na magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Wala pang langit at lupa, alam nyo, mayroon ng mga itinalaga. Natandaan nyo yung illustration ng ating preacher kaninang umaga, na ang buhay daw niya ay tapos na sa Diyos. Dahil pag unawaan natin ang napakalawak na plano ng Diyos, hindi nag-isip ang Diyos ng plan B nung si Adan at si Eva ay nagkasala. Para ba, anong gagawin ko? Nakasala yung unang tao. Simula't simula ay naroon na yan ayon sa plano ng Diyos. At itong mga maliligtas na binigyan ng eternal life, tingnan nyo ordained unto eternal life. Sila ay sasampalataya. Sila ay lalapit sa Diyos. Paano nangyari yun? Sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ito ang covenant of grace. Kaya sa paragraph 3, this covenant, meaning the covenant of grace, ito yung tinatawag nating flow of thought, is revealed in the gospel, first of all to Adam, in the promise of salvation by the seed of the woman, and afterwards by further steps. Nung nahulog si Adan sa pagkakasala, at nung sila ay bago palayasin, o sila ay nakasala na, nagbigay ang Diyos ng pangako. Nagbigay ang Diyos ng promise. At itong promise ng salvation na ito ay merong magiging anak, ang isang babae, and afterwards by further steps. Ang pagkakaiba ng sinasabi ko ng hindi sumasang-ayon dito sa 1689 Federalism ng Covenant Theology ay itong pinalakihan ko na afterwards by further steps until
the full discovery thereof was completed in the New Testament. Pag tinignan natin ang flow of thought dito, yung covenant of grace ay mabuting balita. Okay? At ito ay ibinigay na kay Adan na pangako. Kaya nga, the promise of salvation. At mayroong magiging anak ang isang babae. At pagkatapos, ang tanong ay, nag-effect na ba yung covenant of grace noong sa Genesis 3:15, number 5, nasan ba number 5? Yun. Itong promise na to sa number 5, nag-effect na ba? Hindi. Nag-promise pa lang. At makikita natin, ang establishment niyan ay marami pang lalakarin na hakbang by further steps. At pagkatapos, meron pang until, at meron pang full discovery, at ang full discovery niyan ay kailan mangyayari sa New Testament. So, sa Reformed Baptist, ay merong nagsasabing efficacious na doon sa Genesis 3:15 ang covenant of grace. Sa akin tinuturo sa inyo ay hindi pa. Pero tumatakbo na. I mean kasi meron ng further steps. At meron tayong hihintayin na makumpleto ito sa New Testament. Kaya nga yan ang ating pag-aaral ng covenant theology natin. Yang tatlong yan at ang covenant of redemption ang simula. Pag nakita ninyo, ang talagang tinutukoy ng covenant of redemption ay ang covenant of grace. Kaya nga, tinutukoy at ang covenant of grace, ang foundation nito ay doon sa covenant of redemption. Ito yun, na sinasabi natin kanina na ang covenant of grace, it is alone by the grace of this covenant na ang mga lahi ni Adan ay magkakaroon, ay maliligtas at magkakaroon ng buhay. At kung nakikita natin, ang magbibigay niyan ay ang covenant of grace. At meron tayong nakitang, at ito ay founded in the eternal covenant transaction that was between the Father and the Son about the redemption of the elect. Kaya nakita niyo sa ating diagram, unang-unang covenant of redemption at yan ay tumutukoy sa covenant of grace. Pero hindi ganon ang plano ng Diyos sa tinatawag nating redemptive drama. Drama ay tatakbo pa ang kasaysayan. Dito muna tayo nagsimula sa covenant of works, yung binigay ng Diyos kay Adan at nag-fail si Adan. Kaya kung sumunod si Adan, lahat ng lahi niya ay meron ng buhay at maganda na ang buhay. Nag-fail si Adan, kaya dito pumasok ang covenant of grace, yung pangako ng Diyos. Kaya sinasabi natin, under tayo ng new covenant, the new covenant is better than the old covenant. At yan ang passage natin, inaalaw ko lamang na ang scriptural text ang mag-explain sa atin na kapag tinutukoy natin ang new covenant, ang pinag-uusapan natin dito ay yung sacrifice ng Panginoong Hesukristo, yung kanyang pagkamatay sa krus. At inihahambing dito na ito ay much more excellent than the old as the covenant Christ mediates. And so Christ's blood is far superior to animal's blood. So meron tayong dalawang nakikita, Old Covenant at ang handog dito ay dugo ng hayop. Ang New Covenant, ang handog para hindi mo maranasan ang poot ng Diyos, para ikaw ay magkaroon ng kapayapaan sa Diyos, ay ang dugo ni Kristo. Sa Old Covenant, para hindi sila hatulan ng Diyos,
ang hinahandog nila ay dugo ng hayop. Kaya sinasabi natin, the new covenant is a better covenant than the old covenant. At makikita ninyo ang superiority ng dugo ni Kristo. Taon-taon ay meron silang tinatawag na atonement sacrifice, itong mga Israelita. Bakit taon-taon nila ginagawa ito? Para palalahanan sila na ang kanilang kasalanan ay hindi nabubura. Okay, so taon-taon. Pero ang dugo ni Kristo, no siya ay namatay sa krus, remove the sins of His people, minsanan lang. Alam niyo, pag naunawaan natin ito, mga kapatid, ah, yung inyong pagsunod sa salita ng Diyos ay hindi pabigat sa inyo. Ito'y kagalakan. Ito yung mga application. Kung maunawaan natin ito, kung kayo ay nasa panahon ng mga Israelita, taon-taon, pinapalalahanan kayo na kayo ay makasalanan at panandalian, natatakpan ang puot ng Diyos sa inyo, taon-taon sa ginagawa ng high priest. At tingnan ninyo ang pagkakaiba. The animal blood sacrifice never brings the old covenant people near God. Ang nakakapasok lamang doon sa tabernakulo, doon sa most holy place, ang Holy of Holies, ay isang tao lang. Yun ang high priest. Hindi pa rin sila nalalapit sa Diyos. Ang mga Israelita ay nasa labas at ang nakakalapit lamang sa presensya ng Diyos ay isang tao lang, once a year. While Christ's blood brings His people directly to God's presence. Dami kong ang connect doon sa preaching kanina na kung may binibintangan tayo, pagtulong-tulong ng kampo ng Diablo na tayo ay makasalanan, ang paliwanag, si Kristo, ang kanyang kamatayan, ang nagtanggal ng ating kasalanan, at ang kamatayan ni Kristo ang nagdala sa atin sa Diyos Ama. Okay? So nakita niyo ang pagkakaiba ng Old Covenant tsaka ng New Covenant. And so, dito sa Hebrews 9:11, ito yung pinapakita na sa verse 12, ito si Yesu Cristo entered once for all into the holy places. Hindi sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at ng mga baka, but by means of His own blood, dugo mismo ni Kristo. Ngayon, tingnan ninyo kung ano ang epekto ng dugo ni Kristo o nung kamatayan niya sa sumampalataya kay Kristo sa kanyang ginawa, securing an eternal redemption. Alam niyo may ibig sabihin nun? Tiyak ang ating kaligtasan, yung ipinangako at plinano ng Trinity bago pa nilikha ang langit at lupa. At nung ito ay ginawa na ni Jesus, tiyak na ang iyong kaligtasan. For if the blood of goats and bulls and the sprinkling of defiled persons with the ashes of heifer sanctify for the purification of the flesh, how much more will the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered Himself without blemish to God, purify our conscience. Ang Old Covenant, sabi ko, markahan niyo itong purification of the flesh, tsaka purification of our conscience. Ang nagagawa ng dugo ng hayop, ang nililinis ay ang panlabas. Ang flesh ay panlabas. Ano yung conscience? Panloob. Nakita niyo ang pagkakaiba? Kahit siguro 1 drum na dugo ng hayop ang ibuo sa'yo, ang sinasabi sa Hebrews chapter 9, hindi pa rin kayang linisin ang puso mo. Yan yung paliwanag. Dahil sinasabi natin dito sa ating pag-aaral na ang makapag-re-reconcile lang sa atin sa Diyos ay walang iba kundi si Kristo through the cross. So hindi yung dugo ng hayop ang maihahatid tayo sa Ama.
para tayo makapunta sa Ama. Di ba may sinabi si Jesus, ako ang daan, ako ang katotohanan, ako ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Memory verse natin to. Pero makikita ninyo ang turo, sa kamatayan lamang ni Kristo tayo mare-reconcile sa Diyos. Sa Colossians 1:20, through Him to reconcile to Himself all things. At yung dugo ni Kristo sa krus, dito tayo nagkaroon ng kapayapaan sa Diyos. At yung dugo ni Kristo to present you holy and blameless above reproach before Him. Bubulong ang diablo na tayo ay masama, makasalanan. Anong sagot ni Kristo? Binayaran ko na yan. Ako'y namatay para sa kanyang kasalanan. Kung maintindihan natin yan, mga kapatid, ang pagsamba natin sa Diyos, ang pagsunod natin ng salita ng Diyos, ay kagalakan. Kaya't sinasabi sa Hebrews 9:25, ito yung further steps, saka yung until the completion ng New Testament. Ito sinasabi ng Hebrews 25, nor was it to offer himself repeatedly as the high priest enters the holy place every year with blood not his own. Ngayon, tingnan ninyo, yung sabi kong kinakailangan tumakbo pa at lumakad pa. Taon-taon ang mga Israelita ay naghahandog ng animal sacrifice through blood ng mga kambing at ng mga tupa o kambing ng mga baka. Pero sinasabi rito, verse 26, for then he would have had to suffer repeatedly since the foundation of the world. Yung naghahandog na pare sa Old Covenant, dugo ng hayop yun. Hindi niya sariling dugo. But as it is, He has appeared once for all. Ito si Jesus. At the end of the ages, tingnan niyo, at the end of the ages, to put away sin by the sacrifice of Himself. Kaya, yung kapatawaran ng ating kasalanan ay bilanggit at the end of the ages. Hindi nung Genesis 3:15, kundi yung kaganapan ng pagkamatay ni Kristo at paghandog ng kanyang dugo para tayo ay mapatawad sa kasalanan. Kaya nga sinasabi natin, the death of Christ establishes His people in the new covenant on the basis of a perfect and permanent sacrifice. Ngayon, ito ang gusto kong makita natin. So, ang pagkakaiba, dugo ni Kristo, ito ang perpekto. Ang dugo ni Kristo, ito ay permanenteng handog. Kaya hindi na taon-taon. Okay? Pero yung dugo ng hayop, taon-taon. So, hindi permanent yun. Hindi rin yun perfect. Kasi hindi nakakapagpatawad ng kasalanan. The benefits of this covenantal sacrifice, yung sacrifice ni Kristo, yung dugo ni Kristo, tingnan nyo, ang benefits nito were enjoyed throughout history. But the legal establishment of it took place at the end of the ages. Kaya, ano ang pagkakaiba nung turo nung classical covenant theology na sinasabing nung Genesis 3:15, efficacious na ang grace sa 1689 federalism na sinasabing ang efficacious na grace na makapagliligtas ay kinakailangan na mangyari at the end of the ages. Yung end of the ages ay yung sinasabi ni Apostle Paul sa Galatians chapter 4, verse 4, in the fullness of time. Basahin ko nga yun. Galatians 4, verse 4, but when the fullness of time had come, God sent forth His Son,
Si Jesus ito, born of woman, born under the law, to redeem those who were under the law so that we might receive adoption as sons. Kaya, pag mayroong tanong, pagka ang tinuturo nyo ay ganyan, na yung covenant of grace ay doon lamang na-establish, doon sa kamatayan ni Kristo, yan ay nasa New Testament, di hindi naligtas yung simula kay Adan hanggang sa si Jesus ay bago napako sa krus. Ito ang argumento ng classical covenant theology. Ang paliwanag natin, yung kamatayan ni Kristo, ano ba yun? Dito. Diba? Ito yung kamatayan ni Kristo, ito yung kasalanan ni Adan, at lahat ng mga dinala ni Adan sa kasalanan at sila ay nasa ilalim ng sumpa, yung kamatayan ni Kristo ay umepekto doon sa sumampalataya sa Mesiyas na darating. Ito yung sinasabi nating were enjoyed throughout history. Hindi ko alam kung tama yung aking paliwanag, kung retroactive. Sabihin, yung epekto nun ay kanilang naranasan. Tama. Sabi ni Panyero, tama daw. Masanay ito sa minutes. Naunawaan na natin. Ngayon, tayo, lahat ng mamamatay ay hindi na makakaranas ng retroactive. No? Lahat ng mga namatay na mananampalataya, diretso naman sa langit yon. Kaya nga, ang isang makapagbibigay ng question mark na lagi kong tinatapon doon sa mga hindi nakaka-follow dito sa teaching, nung namatay ba si Abraham, si Isaac, at si Jacob, at si David? Nung namatay sila, sila ba'y dumiretso sa langit? That would be a different topic, pero ang sagot, oo, kasi ligtas sila eh. Kaya nasa langit sila. Sa covenant theology, ang Old Testament saints ay matatawag kong special case kasi hindi pa dumarating si Kristo. Special. Kailangan nilang hintayin ang completion ng ginawa ni Kristo. Pero, nung sila'y namatay, nasa blessed state na sila. Alam nyo, ang Old Testament ay meron na tinatawag na Sheol, dalawang Sheol. Ang Sheol ay tinatawag ng the land of the dead. Pero dalawa ang Sheol, merong blessed state, maganda yung lugar mo, at merong isa ay nagdurusa ka na. Isang example ng Sheol ay yung rich man na si Lazarus, rich man tsaka yung poor man si Lazarus. Diba nung namatay pareho ito? Sabi si Lazarus ay nasa Abraham's bosom. Kaya kung nasa si Abraham, nandun si mahirap na si Lazarus. Okay, nakita sa binigay na yon ay sabi nila ay hindi natin pwedeng gawing theological or doctrinal teaching dahil yan ay parabola. Ang sabi ko, pag-aralan natin ang parable, walang pangalan na binibigay. Ito ay binigay si Abraham at si Lazarus na mahirap. Hindi ito si Lazarus na binuhay ni Kristo, ibang Lazarus to. At yung rich man ay nasa place of torment. At sila, ang sabi ni Christ, sila ay napapagitnaan ng, anong tawag doon? Malalim na bangin. May separation. So nakita nyo na, si Abraham ay yung, si poor Lazarus kasama si Abraham. Meron pa isa. Merong isang penitent thief, di ba, yung kasama ni Kristo. Panginoon, pag namatay ka, sama mo ko sa iyong kaharian. Ano sinabi ni Christ? Today, you will be with me in paradise. Ngayon, pagka tayo is quick, simple reading, umakit na kagad sa langit yung penitent thief. Or, pwede nating sabihin,
na yung paradise ay lugar ni Abraham, Isaac, Jacob, David, pero hindi pa umakyat sa langit. Bakit hindi pa umakyat sa langit? Dahil makikita natin sa pag-aaral natin na ito, for since the law is but a shadow of the good things to come instead of the true form of these realities, it can never, by the same sacrifice that are continually offered every year, make perfect those who draw near. So, kung ikaw ay nasa ilalim ng Old Covenant, hindi ka pa makakalapit sa Diyos. Otherwise, would they have not ceased to be offered, since the worshippers, having once been cleansed, would no longer have any consciousness of sin. But in these sacrifices, there is a reminder of sins every year. For it is impossible for the blood of bulls and goats to take away sin. Question. Ano ang mga, nasaan ang mga Old Testament saints or Old Covenant saints? Under ng blood ng bulls and goats. Kaya nga sinasabi natin, ano yung purification of the flesh? Sila, kapag sila'y sumusunod sa Old Covenant, doon sa teaching ni Moses, the Lord will bless them. Pagpapalain sila ng Diyos. Pero panlupa yon in the context of Canaan. Sila ay payayamanin, mag-enjoy sila sa Canaan. But the Old Covenant could not forgive sins in the court of heaven. So, paano ka makakaakyat sa banal na Ama kung di pa nalilinis ang iyong kasalanan? Nakita niyo yung connect ko sa turo na kung bakit sinasabi ko na ang Old Testament believers sa coming Messiah ay maghihintay pa sa completion ni Jesus. Ngayon, pag sinabi mong, saan niyo nakuha yung aral na yan? Ganito ang theology. Alam niyo, ganito ang pag-aaral ng theology. Na hindi ka nag-iimbento, pero tinitignan mo ang scripture. At sila Abraham, at sila Isaac, at sila Jacob ay under ng Old Covenant. Right? Tingnan niyo, sa Hebrews 9, dapat to Hebrews 9, 8 to 10. By this, the Holy Spirit indicates that the way into the holy places, okay, yung bold, mas malaki, is not yet open as long as the first section still standing. Yung kabanal-banalan, hindi pa bukas. Which is symbolic for the present age. According to this arrangement, gifts and sacrifices are offered that cannot perfect the conscience of the worshipper, but deal only with food and drink and various washings, regulations of the body imposed until the time of Reformation. Naintindihan ba natin ito? Hindi pa bukas ang langit. Hindi pa bukas ang langit kung ginagawa pa yung Old Covenant, yung ceremonial law. Verse 13, for if the blood of goats and bulls and the sprinkling of defiled persons with the ashes of a heifer sanctify for the purification of the flesh, ang sinasabi, laging makikita nyo sa Hebrews, ang napipurify lang sa kanila ay ang kanilang panlabas. The blood of goats and bulls purify the flesh, but not the heart. Yun ang point. Conscience is the internal aspect. Ang nakaka-purify lamang, ang nakakapagpalinis lamang ng ating panloob ay ang blood ni Kristo, the blood of Christ. Now, the new covenant. Si Kristo ang perfect priest at itong kamatayan ni Kristo ang perfect sacrifice, kaya meron tayong perfect forgiveness of sins. Okay? Dito, inambing ang dalawang tao. For if because of one man's trespass, death reigned through that one man, sino yan? Si Adan, di ba? Much more will those who receive the abundance of grace and the free gift of righteousness reign in life through the one man, Jesus Christ. Therefore,
As one trespass led to condemnation, kasalanan ni Adan, dinala tayo sa kapahamakan, lahat ng tao. So dahil din sa isang gawa na matuwid, so one act of righteousness leads to justification and life for all men. For as by the one man's disobedience, the many were made sinners, so by the one man's obedience, the many will be made righteous. Kaya, nabanggit kasi dito yung justification. Ano bang makikita natin? Ang justification is the wiping away of the sins. Yung nasa ilalim ni Kristo. Okay? Yung tinatawag natin na sumampalataya kay Kristo, ang iyong kasalanan ay pinatawad na forever. Nagkakasala pa tayo, yes. Pero ito ay binayaran na ni Jesus at pinatawad na ito ni Jesus. The legal imputation of Jesus' perfect righteousness to His people. Ngayon, sinasabi na makakarinig kayo, ang justification is a legal term. Para bang nasa korte na ang Diyos ang husgado at ang sinabi ng husgado, pinatawad ka na sa pagkahabla sa iyo. Ikaw ay hindi na inakusahang makasalanan. And so the new covenant provided the legal basis for forgiveness of sins and reconciliation between God and man. Ngayon, bakit ba ginagamit yung word na legal basis? Kasi ito ay isang tipan. It is a formal agreement. Yung sa Old Covenant, a formal agreement between God at saka yung federal head. Sa New Covenant, a formal agreement between God and Jesus Christ. Ngayon, naintindihan nyo na kung bakit legal basis. At sinasabi natin dito na ang forgiveness of sins is only one half of justification. Magdiwang tayo na pinatawad tayo sa ating mga kasalanan, pero kalahati pa lang yan. Dahil merong sinasabi sa kay Isaiah, biro mo, Old Testament pa lang ito, na merong tinawag na servant, tinawag na righteous one, will make many to be accounted righteous, and he shall bear their iniquities. May aako ng kasalanan, at ang aako ng kasalanan ay itong righteous one at servant ni Jehovah, servant ng Diyos Ama, na siyang will make to be accounted righteous, and he shall bear their iniquities. At ito ay ang nangyari nang si Jesus ay sumunod. Yung buhay ni Jesus ay tinawag nating perfect obedience. At dahil sa perfect obedience ni Christ, yung word na attributed and legally imputed to all those whom He represents. Kaya tayo napatawad sa ating mga kasalanan, sumampalataya tayo kay Kristo, pinatawad tayo sa ating kasalanan, kalahati pa lang yun. And ano ang isa pang blessing? Ang isa pang blessing dito ay tayo ay ginawang matuwid. It was accounted righteous. Inako ni Jesus ang ating kasalanan at ibinigay ni Jesus ang kanyang katuwiran sa atin. So ito si Adan, dahil sa kanyang pagsuway, ang tao'y nasumpat na pahamak. Ito si Kristo, dahil sa kanyang pagsunod, ang mga tao ay nagkaroon ng justification. Ito yung sinasabi nating dalawang kumakatawan. Yung si Adan ay kumakatawan sa lahat ng napahamak, na sila ng sumpa. Si Kristo ay kumakatawan sa lahat ng na-justify. Pinatawad sa kasalanan. At makita nyo sa ating teksto sa Romans 5:18-19, therefore as one trespass led to condemnation for all men, so one act of righteousness, ito na si Kristo, leads to justification and life for all men.
For as by the one man's disobedience the many were made sinners, so by the one man's obedience the many will be made righteous. Regeneration. Pag sinabi nating regeneration, born again to. It's an inward work of renewal in the people of God. May pagbabago sa panloob ng mga elect. Okay? At tingnan nyo ang Jeremiah 31 verses 33 to 34. For this is the covenant that I will make with the house of Israel. I will, after those days, declares the Lord, I will put my law within them, and I will write it on their hearts, and I will be their God, and they shall be my people. And no longer shall each one teach his neighbor and each his brother, saying, Know the Lord, for they shall all know me, from the least of them to the greatest, declares the Lord. Ngayon, lagi natin itong binabasa. Pero hindi ba nyo nakita na kahit na si Jeremiah ay nasa ilalim ng Old Covenant, ang kanyang sinasabi ay New Covenant? Kasi merong gagawin ng Diyos. At ang gagawin ng Diyos, yung kanyang kautusan ay kanyang ilalagay saan? Sa loob, sa puso. Susulat niya ang kanyang kautusan sa puso. And I will be their God. Akong kanilang magiging Diyos, and they shall be my people. Ezekiel, ito pa isa. And I will give you a new heart, and a new spirit I will put within you. And I will remove the heart of stone from your flesh, and give you a heart of flesh. And I will put my spirit within you, and cause you to walk in my statutes. Alam nyo, meron akong nabanggit na maaring tumaas ang inyong kilay. Sinabi kong, ang mga Old Testament saints ay hindi born again. Tama ba yun? Hindi born again. Kasi, ang born again ay babaguhin ng Diyos ang ating puso. Kanina sinabi natin, it is an inward work of renewal in the people of God. Kung bakit ko sinabing hindi sila born again, una, tahimik ang Old Testament about regeneration. Walang pagbabago sa panloob. At ang pagbabago lamang sa panloob ay nandito sa New Testament. At itong dalawang ito na tinatalakay ko sa inyo, tama ba? Itong Jeremiah 31, 33 to 34, ay ang paglalagay ng kautusan ng Diyos sa loob ng puso. Yung Old Covenant, yung Ten Commandments ay inilagay sa bato, sa labas ng tao. Pero ang New Covenant, ang law ay inilagay ng Diyos sa loob o sa puso. Pagkatapos dito sa Ezekiel 36, may bagong puso. Tapos may spirito na ilalagay sa puso ng tao. Sa verse 27, I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes. Pag tinignan natin, ginagamit itong mga text na ito sa born again, sa regeneration. Hindi ito ipinangako sa Old Covenant. Hindi ito pinangako kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, at kay David. Sige, analyze natin to. Ito ang sabi sa akin ng mga hindi tumatanggap ng federalism. Isa pang, nung sinabi kong, pwede nyo ba tawagin born again ang mga Old Covenant people? Tulad ni Abraham, Isaac, Jacob, David. Of course! Teka muna, theologically speaking,
ang regeneration is a new covenant blessing. Ang born again ay new covenant blessing. Hindi natin makikita yan sa old covenant. Alam niyo, nung sinabi ko siguro ito sa inyo, nagtaka kayo na mukhang kulto na yung turo ni Pastor Diego dahil yung old covenant ay hindi born again. Ang new covenant lang ang born again. Ngayon, pinakikita ko nga sa scripture. Circumcise therefore the foreskin of your heart and be no longer stubborn. Okay? Deuteronomy 10:16. So sinasabi nila, yan, inuutos ng Diyos sa Old Covenant na tuliin ang kanilang mga puso. Sa Jeremiah 4:4, circumcise yourselves to the Lord. Remove the foreskin of your hearts. Pagkatapos sa Deuteronomy 30:6, and the Lord your God will circumcise your heart and the heart of your offspring, so that you will love the Lord your God with all your heart and with all your soul, that you may live. Kaya ako pinakita itong tatlong passages na ito. Yung dalawa na makikita natin ay utos ng Diyos. Right? Pero ang tanong ko ay ito. Itong Deuteronomy 10 tsaka itong Jeremiah 4 na utos ng Diyos, ay nagawa ba ito ng mga Israelita? Para lang nila magawa, ay kailangan ng Diyos ang siyang gumawa. Ano yung point ko? Itong Deuteronomy chapter 30 verse 6, na that God would effect this change, yan ay under ng New Covenant, not the Old Covenant. Yan ay mangyayari pa lamang. Dahil yung epekto ng kasalanan ni Adan, ang mga Israelita ay walang kakayanan na baguhin ang kanilang puso. Ang o-opera lang ng kanilang puso ay ang Diyos. Hindi ito kayang gawin ng tao. Hindi ko matandaan yung sinabi ni John Bunyan. Kilala niyo si John Bunyan, Pilgrim's Progress. Ito ang kanyang ginamit na example ng Old Covenant. Inutusan ako ng Diyos na tumakbo. Run, John. Ang problema, paano akong tatakbo? Hindi naman ako binigyan ng Diyos ng paa, saka ng kamay. Alam niyo ang point, ang understanding kasi natin, kapag nagbabasa tayo ng Old Testament passages, napakaraming utos. Tama. Pero ito ang tanong, hindi porket napakaraming utos, ay may kakayanan ang tao sundin ang utos. Iba ang New Covenant. Ang New Covenant, bakit masusunod ng mga tao na nasa ilalim ng New Covenant ang utos ng Diyos? Bakit? Number one, ang pusong matigas ay gagawing pusong malambot. Ang spirito ay mananahan sa kanilang puso. Ang kautusan ng Diyos ay isusulat ng Diyos saan? Sa puso. Ngayon, ang kautusan ng Diyos ay kaibigan na. Magkaibigan na ang nasa ilalim ng New Covenant, tsaka ang Diyos, dahil pag nakita natin yung connect ng sermon kanina, yung I love your law, hindi ito na ang law ay pabigat sa iyo. Ngayon, kung pabigat pa rin sa iyo ang utos ng Diyos, I think mag-isip-isip ka dahil ang isang nasa ilalim ng Covenant of Grace o New Covenant, binago na ng Diyos ang puso mong matigas, hindi ka na rebelde sa Diyos. Ikaw ay malambot na ang puso mo.
Ngayon, ang salita ng Diyos ay nasa loob na ng puso mo, ang Espiritu Santo ay nasa loob na rin sa iyo, kaya nga, may kakayanan ka na sundin ang kautusan ng Diyos. Hindi ka nagtatago sa kalooban ng Diyos. Hindi tayo perfect, pero hindi tayo nagtatago at umiiwas at nagpapaliwanag at nagdidepensa sa ating kasalanan. Okay, so sinasabi natin na pag pinag-usapan natin, anong difference ng regeneration at sanctification? Ito, regeneration is the birth of a child of God. Okay? Ang ibig sabihin niyan ay ikaw ngayon ay nailipat na sa new creation. So meron ka ng paglipat from old creation kay Adam, at ngayon ikaw na ngayon ay nasa ilalim ni Kristo. So ikaw ngayon ay tagapagmana na ng new creation. So it is the transfer of a member of the kingdom of darkness to the kingdom of Jesus Christ. So it is a movement from Adam to Christ. It is an escape from the covenant of works at saka yung pagsisimula ng covenant of grace. Meaning, nagsisimula na ngayon na ma-experiensya mo ang blessing ng pagiging isang anak ng Diyos. Kaya, sinasabi natin, sanctification is the growing of the regenerated nature. Totoo na sanctified tayo magmula nung tayo ay binago, na-regenerate. Totoo na nung tayo na born again, sanctified tayo. Pero itong ginagamit kong term ng sanctification, it is your growth. Ang paliwanag lang naman talaga ay, kung sinasabi mong born again ka, may pagbabago ka ba sa buhay mo? Hindi natin sinasabing yun ang sukatan. Kuminsan kasi ang nangyayari ay, pakita mo sa akin yung pagbabago mo para masabi kong ligtas ka. O baligtarin natin, ang ligtas ay nakikitaan ng sanctification. Hindi ka naliligtas dahil nakikitaan ka ng kabanalan. Okay, babaligtarin. Hindi ka naliligtas sa iyong mabuting gawa. Hindi ka naliligtas dahil palasimba ka. Hindi ka naliligtas dahil di ka nagmumura. Pero ang ligtas ay makikitaan ng paglago sa kanyang born again. And so the new covenant powerfully causes its children to be born again. Paano ba tayo na born again? Ang Diyos ang gumawa. And gives them faith. Napansin ba ninyo, maging ang ating pananampalataya, sabi ni Pablo, ay hindi atin. It is a gift of God. Thereby fulfills its own requirements to its own people. Ang hindi natin napapansin dito ay ang nangyayari sa atin under ng New Covenant ay ang Diyos ang siyang gumagabay sa atin para masunod natin ang kalooban ng Diyos. Kaya, nung ipinangako yung ang sino mang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Kung ikaw ay born again, ikaw ay new creation, ikaw ay new creature, at masusunod mo ang utos ng Diyos na may kagalakan dahil ang utos ng Diyos ay nasa loob mo na mismo. Hindi mo nakaaway ang kautusan ng Diyos. Kaya, hindi bagay yung ang isang Kristiyano ay lugmok sa putik ng kasalanan ng matagal. Nakita niyo, pero pwede bang mahulog sa karumal-dumal na kasalanan ng isang born again? Pwede. Pero kung matuturo sa kanya ang mga bagay na ito, ay hindi mo pwedeng sabihin na hindi ako makawala sa kasalanan. Dahil ang sinasabi, ang Holy Spirit will cause you to walk. Katulong mo na masunod ang utos ng Diyos. And so, hindi ka lamang binago, hindi lamang nanahan sa iyo ang Espiritu Santo, ang kautusan ng Diyos ay nasa iyo,
At ang Diyos, ang Espiritu Santo, ang siyang tutulong and will cause you to obey. At susunod na ating lecture next week, Lord willing, ay matapos natin ang gospel. Questions? Wag na. Nag-exceed na ako. Okay, sabi ko wag na eh. Maikli. In John 3:3, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Ang John 3:3, hindi Does, ka makakapasok sa langit. does the Old Testament believer are not covered in this passage? Yeah, dapat maborn again ka. Ang tanong ay, hindi ka, ano yung question? Ang John 3:3 ay, believer. Hindi covered yung Old Testament Yeah. believer. Yun nga yung point ko. Alam nyo, merong prayer si David na wag mong tanggalin ang spirito sa akin. I would agree na yung prayer ni David, ayaw niyang humiwalay o mawala ang Holy Spirit sa kanya. Tulad nga ng aking paliwanag, ang Old Testament saints is a special case. Kumbaga, meron itong exemption pagdating sa turo ng born again. Pero kung tayo ay magtuturo supported by scripture and theological alignment lahat, walang ipinangakong born again sa Old Covenant, wala tayong makikita talaga. Kasi kung sila'y na-born again na, kung tama yung John 3:3, kung na-born again na sila sa Old Covenant, ano yung sinabi ni Christ? Malibang ikaw ay ma-born again, hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kung na-born again na sila, dumiretso na sila sa langit. Nakita niyo yung theological argument? Kasi ang requirement para ikaw ay makapasok sa langit, kailangan ma-born again ka. So sila Abraham, Isaac, Jacob, David, Adam, Enoch, kung sila ay na-born again, nasa langit na sila. Pag-akyat ni Jesus Christ sa langit, ang nakita nilang si Abraham ay nakaupo sa gilid-gilid ng trono ng Diyos. Anong sabi ni Christ? Hi Abraham, hi Isaac, hi Jacob, na hindi mangyayari. Dahil ang unang magbubukas ng pintuan ng langit, sino? Si Kristo. Kaya yung paliwanag na nasaan sila? Nasa paradise. Okay? Wala nang tanong. Salamat. Manalangin tayo. Kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa mga aral na ito. At tulungan nyo kami na lalo pang maging maliwanag sa amin ang katuruang ito sapagkat hindi po kami nasanay sa ganito pong theological framework ng covenant theology, lalo na po ng New Covenant. At kung marami pa rin po kaming mga question mark sa aming pong mga isipan, dumadalangin kami na sa inyong panahon ay maging maliwanag po sa amin ito. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Tumayo tayong lahat at awitin natin ito. Halin sa si Kristo'y pinaringganan ng buhay niya'y sasalanay bayan. Kay Kristo na
Natabaw ang lubos, siyang sinumpa, tinalikdan ng Diyos. Ang buhay ng pag-ibig tinupad, papuri ko, lahat ay kay Jesus. Dahil